Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. ICC arrest warrant para kay Senador Bato de la Rosa nga ang latest sa sunod-sunod na gulatan sa Senado. Bit-bit ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang umano'y kopya niyan pero hindi naisilbi. Nadapa pa nga si De La Rosa ng habulin ng mga NBI agent sa isang punto pero hindi pa rin naaresto. Mula po sa Senado, nakatutok live si Ian Cruz. Ian! Mel Emil, Vicky, bit-bit nga ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Kasamang dumating dito ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang mga ahente ng National Bureau of Investigation para nga arestuhin dito sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Habang naka-lockdown ng Senado, ipinakita sa media ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang bitbit niyang warrant of arrest laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa ICC. Paraan niya ito sa kasong Crimes Against Humanity kung saan co-conspirator si de la Rosa at iba pang may kinalaman umano sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Git ni Trillanes, maaaring arestuhin si de la Rosa na mula Nobyembre ay hindi nakita ng publiko. Dati na siyang hinamon ni Bato na sumama sa pag-aresto sa kanya. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Sige, go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Sabi ni Bato, kaya ako nandito dahil personally niya ako ni-request na sasamahan ko yung magpoposa. So, nandito. Nasa Senado si De La Rosa para dagdagan ang bilang ng bagong mayorya na nagluklok kay Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Sa plenaryo, kinwestiyon ng mga bagong majority senators ang ginawa ng mga taga-NBI kay De La Rosa. How can we allow other people to wrestle or even not to let him or preventing him to enter this august chamber? Ano ang ginagawa ng Sergeant at Arms? Bakit nila pinapayagan ito na gawin ito sa isang senador? I requested the Sergeant at Arms when we were on break before you elected this representation to review the footage of the CCTV. Antonio Trillanes and some NBI operatives are still at the library, Mr. President. May I move that the Sergeant at Arms remove these people from the vicinity of the Senate. Paliwanag ni Cayetano, welcome si Trillanes dito bilang dating senador, pero giit ni Bato, kasama umano ito sa harassment. It's part of the harassment. So Kasama niya. You gave me that Siya answer. ang nagawa sa Yes. NBI na harangin ako dito. So Bakit natin hayaan siya nandito yes. siya? Yung nag-asulto sa iyo, hindi dapat pakawalan. Dapat dalin sa for inquest. No? Yung kung walang kilalaman na nandito at wala silang official business dito, may motion ang Senator Bato na paalisin sila sa Senate. Ipinag-utos ng bagong Senate President sa Office of the Sergeant at Arms ng Senado na imbestigahan ang insidente. Nag-lockdown din sa Senado dahil may motion na kilalanin kung sino umano ang sangkot sa nangyari kay Senador Bato para maipagharap ng reklamo. Tinanong natin si Senador De La Rosa ukol sa ipinakitang warrant of arrest si Trillanes, pero sabi niya, mamaya na lang. Ipinakita sa plenaryo ang kuha ng CCTV. Hinahabol siya ng NBI agents. Sa isang bahagi ng CCTV, makikitang nadapa si De La Rosa sa hagdan. Vicky, kanina doon sa sesyon ay nagmosyon nga si Senador Rodante Marcoleta na isailalim sa protective custody ng Senado ang kasamang senador na si Senador Ronald Bato de la Rosa, bagay na pinagbigyan naman ng mayorya ng Senado. At kanina ay nag-motion din para i-cite in contempt ang mga NBI agents na humahabol kay Senadora De La Rosa. Si Senadora Joel Villanueva yung nagmosyon at pinagbigyan din niya ng Senado at sinabi nga ni Senate President Alan Peter Cayetano na aarestuhin ang mga Jane Does at John Does na mga NBI agents na kanilang iimbestigahan. At ang isa pa sa mga latest development ay nag-resign po ang
pinuno ng Office of the Sergeant at Arms ng Senado na si retired Major General Edgardo Rene Samonte, pero tiniyak niya na makikipagtulungan siya sa gagawing investigasyon. Yan ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Vicky. Iyan, saan na si Senator De La Rosa sa mga sandaling ito? Well, Vicky, ang huling impormasyon na ating nalaman ay nandun sa lounge si Senador De La Rosa at yung mga ibang plano niya, Vicky, ay ayaw niyang sabihin kanina doon sa ating mga pagtatanong sa kanya. Particular nga yung pagtanong din natin sa kanya kung ano ba yung reaksyon niya dito sa inilabas na warrant of arrest ng ICC, Vicky. Iyan, balak ba niyang manatili dyan sa Senado? Well, Vicky, isa rin sa mga tinanong natin yan sa kanya kanina kung magka-camp out ba siya dito sa Senado o hindi. Pero ayaw niyang sabihin talaga kung ano ba yung kanyang plano. Pero yun nga, Vicky, dahil nga kanina sa sesyon ay naglabas naman ng ang Senado ng desisyon na isa sa ilalim nila sa protective custody itong si Senador Bato de la Rosa. So aantayin pa natin kung ano yung mga magiging development habang lumalalim pa yung gabi dito sa Senado, Vicky. Sina dating Senador Trillanes, nandiyan pa rin ba siya sa mga sandaling ito? Well, Vicky, hindi natin nakita nung bago tayo sumahing papawid. Pero yung mga agents, Vicky, nandoon sila sa bandang likuran natin. May hallway kasi dyan, papunta nga doon sa lounge, kung saan naroroon si Senador Ronald Bato de la Rosa. And ang nakita natin, nandoon pa rin yung mga NBI agents at lumapit na rin kanina, mga bandang alas 6 ng gabi, ay lumapit na rin doon yung mga ilang elements ng OSAA, o ng Office of the Sergeant at Arms. At ang tinanong natin, yung mga taga-OSAA, kung kailan na-arestuhin yung mga aresto dapat ng mga taga-NBI, ang sabi nila ay naghihintay pa sila ng order mula sa kanilang pinuno, Vicky. Ang atmosphere naman ngayon sa Senado, kamusta, Ian? Naku, Vicky, talagang tensyonado, dahil nung unang lumabas nga si Senador Ronald Bato de la Rosa, talagang nasa taas kami at nasa baba ang session hall. Talagang narinig namin, nagkaroon pa ng sigawan at syempre dito hanggang ngayon talagang maraming mga tao talaga ang nasa hallway pa rin, hindi katulad ng mga nakaraang araw na pag ganitong oras talagang halos wala ng tao naglalakad dito, pero sa ngayon talagang busy ang lahat ng mga tanggapan dito sa buong Senado, Vicky. All right, sige. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. At tensyonado rin ang mismong sesyon ng Senado kung saan iniluklok bilang bagong Senate President si Senador Alan Peter Cayetano. Mula sa Senado, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Mel, matagal-tagal na rin nga pinag-uusapan na posibleng magkaroon ng palitan ng liderato dito sa Senado, pero ngayon nga po ay natuloy na yan. Pero ito po ay bahagyang nabalot ng tensyon at emosyon nang bigla nga pong dumating itong si Senador Bato de la Rosa na matagal nang absent. President is present. May pasabog si Senador Alan Peter Cayetano sa pagsisimula ng sesyon kanina ng Senado. Una niyang inilatag ang magagandang katangian ng nooy Senate President Tito Soto. Tsaka sinabing may sapat na boto para alisin siya sa pwesto at magluklok ng bagong liderato sa Senado. So may I manifest that there are now at least 13 members of the Senate who wish to have a leadership change, and that Senator Bato de la Rosa is in the building and will be here in a minute. Ito ang unang pagkakataong pumasok si Senador Bato de la Rosa matapos ang halos 6 na buwang hindi nagpakita sa Senado. Niyakap siya ng ilang mga kaalyado pero may agad siyang inireklamo. Inireklamo niya ang mga kawani ng National Bureau of Investigation o NBI at ang Senate Office of Sergeant at Arms. Sa pagdating ni De La Rosa, ipinakita ni Cayetano na meron silang numero. Sumunod na ang formal na botohan sa pagitan ni Soto at Cayetano. Ang resulta, 13 senador ang bumoto kay Cayetano, kasama ang 8 na nasa dating minority. Si Soto na bumoto kay Cayetano bilang tradisyon. At ang kanyang dating mga kaalyado na sina Senador Loren Legarda, Mark at Camille Villar at kapatid ni Cayetano na si Pia.
Siyam ang kay Soto, kasama si Alan Peter Cayetano na bumoto rin sa kabilang nominado bilang tradisyon. 2 naman ang nag-abstain. Oath of office. I state your full Sa name. pagsumpa ni Cayetano sa pwesto bilang bagong Senate President, nangako siyang gagampanan ng wasto ang kanyang trabaho sa gitna ng posibleng pag-akyat ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa mundo ngayon na in crisis, buong mundo na in crisis because of the US-Iran-Israel war, napakahirap minsan paniwalaan na may magandang plano. But I'm always reminded that though people may be liars, God never lies. So let me be explicit. Our job together, my job, is to serve you, dear senators, to serve this nation, to serve God above all, and to do what is right. Let me make it very clear. May mga lumabas sa news, and hindi ko kayo sinisisi kung sinasabi nyo sa news, na ang pagpalit ng leadership ay tungkol sa impeachment, hindi po. Matapos nito, idineklarang vacant ang lahat ng pwesto sa Senado. Napiling Senate President pro tempore si Senadora Loren Legarda. Mel, nagpapatuloy po ang pagtalakay ng Senado dito sa nangyari po kay Senador De La Rosa. At isa po sa issue na nare-raise ay kung alam ba ito ng dating liderato ng Senado, particular po si dating Senate President Tito Soto. Pero sa ngayon po ay wala pa hong pahayag si Soto tungkol dyan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Samantala, kinundina ni Senador Bato de la Rosa ang ginawang harassment daw sa kanya ng mga tao ng NBI sa kanyang pagbabalik kanina sa Senado. Nasaktan ang senador matapos makipambuno sa mga NBI agents na may hawak umanong warrant of arrest para sa kanya mula po sa International Criminal Court. Mula po sa Senado, nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav! Emil, may benda sa dalawang daliri si Senador Bato de la Rosa pagpunta niya dito sa Senado kanina matapos ang halos kalahating taon ng pagiging absent. Ang kwento niya sa amin kanina ay hinarang daw siya ng mga taga-NBI at kinailangan niyang makipambuno sa mga ito para walang makapasok dito sa Senado. Dad. It's a crime. This is the worst government. Nanggagalaiti si Senador Bato de la Rosa nang pumasok sa plenaryo ng Senado kanina. Duguan ang kanyang kaliwang kamay matapos niyang makipambuno sa mga taga-NBI dahil hinarang siya papasok ng Senado. Sinita ni de la Rosa pati ng ibang senador si Senate Sergeant at Arms retired Major General Rene Samonte dahil pinapasok ang NBI sa Senate grounds. Pareho tayo premier, sir. Bakit yung pinayagan niyang mga tao niyan makapasok dito? Kung ikaw ang senador, sir, ako ang Sergeant at Arms. Magpapakamatay ako para hindi ka magalaw dito sa institusyon na ito. Magpapakamatay ako para sa'yo. Ito ang unang beses pumasok ni De La Rosa sa Senado matapos mapabalitang may warrant of arrest umano laban sa kanya ang International Criminal Court o ICC noong Nobyembre. Kwento niya, ayaw siya papasukin ng mga taga-NBI nang dumating sa Senado bago magsesyon. Pasok ko dito sa baba. May nakaabang na ng mga NBI, mga kasibilyan. Inarang ako at ayaw ako pakyatin. So nakipag-wrestling ko sa kanila kasi ipigilan ako eh. Nagtatawagan na dito. So nakipag-wrestling ko sa kanila para makapasok ako dito. Bakit daw po nila kayo hinaharang? I don't know. Baka ayaw na ako makabuto para hindi mapalitan ang liderato ng Senado. So natagalit. Ano pa bang ibang purpose doon? Bakit po nila hinarang? Hinihinga namin ng pahayag ang NBI kung bakit andun sila sa Senado. Pero ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, sumama siya sa NBI na magsisilbi umano kay De La Rosa ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Sa panayam, sinabi ni De La Rosa na dito lang siya nanggaling sa Metro Manila bago pumunta sa Senado. Pero nasa kalikasan daw siya nitong mga nakaraang buwan. Hindi niya sinagot kung nasa Davao siya.
Hindi raw muna niya iniisip ang sabpina na inihain sa kanya kanina ng PNP-CIDG kaugnay ng isinasagawang investigasyon sa mga extrajudicial killings noong panahon na City Director siya ng Davao Police. Sabi niya, papasok na siya sa Senado mula ngayon. Nang tanungin naman ukol sa umano'y warrant of arrest sa kanya ng ICC, Sige lang, basaan dito lang, oh. Harapin natin. Tamo, masadyos natin yan lahat. Emil, sa ngayon nananatili sa Executive Lounge dito sa loob ng Senate Building si Senator Bato de la Rosa at doon sa labas mismo ng pinto ng Executive Lounge ay nandun pa rin yung mga NBI agents na supposedly nga ay magsisilbi sa kanya ng warrant of arrest galing sa ICC. Kanina tinanong natin si Senador de la Rosa kung mananatili ba siya dito o magka-camp out sa Senado. Ang sabi niya ay hindi niya sasabihin kanino man kung ano ang magiging plano niya. Pero inaabangan pa rin natin kung ano yung mangyayari sa sitwasyon. Ito, maraming tao ngayon dito dahil nga tinitingnan kung lalabas pa si Senador de la Rosa doon sa Executive Lounge at kung pupuntahan pa siya ulit ng NBI. Emil? Mav, kanina bago tayo sumayin papawid, mayroong nag-file ng motion para isailalim sa Senate Protective Custody si Senator Bato de la Rosa at maiwasan na siya'y maaresto. Ano update dito? Makakatulog na ba siya ng matiwasay ngayong gabi at dyan siya magpapahinga o paano ang magiging sistema at proseso rito, Mav? Napagbigyan na itong motion na ito actually, Emil. Kaya meron na talagang protective custody si Senador de la Rosa ayon kay Senate President Cayetano. Ang sabi niya ay yung proteksyon na ito ay alinsunod sa Senate rules pati na rin sa mga batas ng Pilipinas. Pero ngayon, yun nga ang sabi ni de la Rosa ay may option siya kung mananatili siya dito sa loob ng Senado, ng Senate building o kung lalabas siya. Pero ayaw niya raw i-broadcast kung ano ang kanyang gagawin para na rin sa kanyang proteksyon. Pero sa ngayon, Emil, ay naka-lockdown ang buong Senate grounds. Walang nakakapasok, walang nakakalabas, kaya inaantabayanan pa rin natin kung ano ang susunod na pwedeng mangyari dito, Emil. Maraming salamat, Mav Gonzales. Sa puntong ito, kausapin po natin live si dating Senador Antonio Trillanes. Magandang gabi po sa inyo, sir. Magandang gabi po sa inyo, Miss Mel, at sa ating mga viewers. Una po sa lahat, inilagay na si Senator de la Rosa sa protective custody ng Senado. At ang sabi po ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano, poprotektahan ng Senado si de la Rosa. Ano po ngayon ang mangyayari sa pagsisilbi sa kanya ng warrant of arrest ng ICC? Sir? Ganito po ang ginagawa nila. Mag-create po sila ng constitutional crisis. Pero alam niyo po, yung ginawa ni Senator Cayetano, obstruction of justice yan. Kasi valid warrant po ito ng ICC na transmit via the Interpol na sineserve po ng ating local authorities. At meron po tayong batas, yung Republic Act 9851 na nakalagay po doon na kapag may isang akusado na iniimbestigahan ng International Tribunal sa mga kasong crimes against humanity, genocide at iba pa, ay ang otoridad ay maaring isurrender ito doon sa international court na yon. Nakalagay po yan sa batas, napakaliwanag po yan. Valid yan, hindi yan na-declare na unconstitutional o illegal. So, ito ngayon ang ginagawa nila. Wala pong basihan ang protective custody. Kasi alam niyo po, nung ako nasa Senado, nung kinancel yung aking amnesty, ay nung walang warrant, hindi pinayagan ako arestuhin. Pero nung nag-issue po yung RTC sa Makati ng warrant of arrest, ako po ay inaresto sa loob mismo ng Senado habang may session. At yun po ang precedence. Pag valid ang warrant, hindi pwedeng pigilin yon. Kaya sila po, they are courting cases to be filed against them for obstruction of justice. Mm-hmm. Pero sir, sa saligang batas po, Article 6, Section 11, nakasaad na a senator or member of the House of Representatives shall be privileged from arrest while the Congress is in session. Para po yan sa mga offenses na may parusang hindi hihigit sa 6 taong pagkakakulong. Hindi po ba? Ano po ang epekto ng probisyong ito sa kaso ni Senador de la Rosa? Yun po. Nakalagay po doon, 6 years or below. Kasi doon sa kaso ko po, nung ako ay inaresto sa loob ng Senado, ito po ay reclusion perpetua yung penalty noon. Kaya hindi ako
na proteksyonan noon ng provision na yan. Ito pong crimes against humanity, ganun din po, life imprisonment ang penalty niyan. Kaya hindi siya pwedeng proteksyonan nung ganyang constitutional provision. Maliwanag naman po ito kung sino nasa tama rito. Ganito lang po, para maliwanag. Ito pong si Bato de la Rosa, ngayon ay nagpapa-victim siya na mode. Pero kung tatandaan po natin, kay siga-siga nitong mamang ito, libu-libong Pilipino yung pinapatay, tapos naghahamon man na sasama daw sa ICC, ngayon kung ano-ano ang ginagawa para iwasan yung pag-serve ng hustisya. Pinakita po kanina dyan sa sesyon ng Senado yung video ng paghabol kay De La Rosa ng mga NBI agents sa loob ng Senado. Ang sabi ni De La Rosa, kasama raw ho kayo doon Ano ho ba talaga yung nangyari nung mga oras na iyon? Wala po ako doon physically, no? Pero sana nga nandoon ako para na-wrestling ko tong mamang ito nadala na sa kotse ng NBI. At kasi nahihiya pa sila Nahihiya pa ho yung mga ibang ahente. Binuli niya, sinigaan niya. O tapos nung nakalusot siya, takbo siya. Hindi pa pwedeng ganyan. Nagpapatay ka ng libu-libong Pilipino, tapos iiwas ka ng hustisya. Di ba ho, ganito, simple lang. Pagka ikaw ay nag-order na patayin, kahit isang tao, murder po yan. Life imprisonment. Ito po, buhay tayong lahat nito. Nung nangyari yan, siya ang PNP chief. At naimbestigahan na po yan ng ICC. Meron certainty of conviction, yung ebidensya laban sa kanya. Kaya nga po, nagpataw ng warrant of arrest. Yun po. Paano po ba kayo nakakuha ng kopya ng warrant? Ito po ay nabigay sa PCTC. Kanina po, nung nag-appear siya. So, ito yung sealed warrant. Ngayon, ako po ay nakikipag-ugnayan sa kanila simula pa po 2017. Di ba? So, simulat sa pool, nagko-coordinate ako sa kanya para nga sa ICC, para nga makakuha ng hustisya yung mga pamilya ng mga nangamatay nung sa EJK no panahon ni Duterte. So hindi ko po binibitawan itong kasong ito until mapanagot natin yung mga may pagkakasala dito. So ibig sabihin po ba niyan, kayo'y nandiyan dyan bilang tugon doon sa sinabi noon ni De La Rosa, go ahead, make my day. Yun lang po ba? But really, you have no, how would you call it? You have no participation in all of this. Wala? Am I correct, sir? Ganito po. Maliwanag po yung hamon niya. Nasamahan ko pa rin yung mag-aaresto sa kanya. Ganun lang po yung kasimple. Kaya ako nandito. Ano pa hong pinag-uusapan doon? Di ho ba? At malinaw din na yung NBI naghabulan pa para lang mag-serve ng warrant of arrest na hawak din ninyo. I mean, you have a copy of the warrant of arrest. Am I correct? May hawak po yung NBI. Pinakita ko lang po sa media. Yes. Yung para imbis na sila po yung harap, ako na po. So yun lang po yun. Pero sila po ang naatasan na mag-serve ng warrant kay De La Rosa. Yes, sila po ay ang competent legal authority to administer the warrant. Yes. So yun lang po yun. Sinamahan ko lang po kasi personal request ni Bato. Yun po. Maraming salamat po sa inyo, dating Senador Antonio Trillanes IV. Maraming salamat, ma'am. Sinusubukan po naming makuha ang panig ni Senador Bato de la Rosa sa mga pahayag na yan ni Senator Trillanes. Bago ang tangkang silbihan siya ng ICC arrest warrant, pinadalan muna si Senador Bato de la Rosa ng sabina ng Philippine National Police. Kaugnayan ang investigasyon sa extrajudicial killing sa Davao City. Noong hepe pa siya ng pulisya roon. Nakatutok si June Veneracion. Dala ang sabina mula sa CIDG o Criminal Investigation and Detection Group ng PNP. Isa-isang pinuntahan ng mga pulis ang mga deklaradong address ni Senador Bato de la Rosa. Mula yan sa kanyang opisina sa Senado sa Pasay City hanggang sa kanilang tirahan sa Davao City. Pero tanging mga staff at tauhan lang ng senador ang humarap sa mga pulis. Bahagi ito ng pagsisilbi ng sabina ng CIDG kaugnay ng isinasagawang investigasyon sa mga extrajudicial killings noong panahon na City Director si De La Rosa ng Davao Police.
First step natin to eh. Yung ini-investigate kasi ang EJK, walang maglabas ng mga data tungkol sa mga nangyari. So this is the first step in determining kung bakit gano'n na nangyari nung panahon na yun. Batay sa subpoena, pinapapunta si De La Rosa sa Huwebes, May 14, sa CIDG sa Camp Crame, ang headquarters ng PNP na minsan niyang pinamunuan. Paano kung hindi pumunta ang dating hepe ng PNP? Siya po ay maaari makasuhan ng indirect contempt of court. Isa sa pinagbasehan ng CIDG investigation, ang mga revelasyon ng dati umanong miyembro ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. Sa affidavit ni Las Cañas, sinabi niyang palihim daw na gumawa si De La Rosa ng sarili niyang death squad bago niya binuo ang tukhang. May sariling araw mass grave si De La Rosa na pinangasiwaan ng isang nagagalang SPO4 Steve De La Cruz na siyang handler ng kanyang death squad. Sabi ni Secretary John Vic Rimulya, hindi pa naimbestigahan si De La Rosa tungkol sa EJK. Pero ang tanong, bakit ngayon lang ito ginawa? Well, again, it is a renewed interest because of all the rumors that were sparking. Just to set things clear, we decided to do it the proper way, to investigate in the proper way. Sabi ni Secretary John Vic Rimulya, ang pagpapatawag kay Senador Bato de la Rosa ay simula pa lang ng investigasyon sa mga extrajudicial killings. May mga susunod para i-issuehan ng subpoena ang PNP CIDG. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Balikan natin ang lockdown sa Senado. Wala nang pinapapasok ngayon. Kasunod ng tangkang pag-aresto ng National Bureau of Investigation kay Senador Bato de la Rosa. Nakatutok din doon live si John Consulta. John? Yes, Mel. Pasado alas 3 nga ng hapon ng magsagawa ng lockdown ang Office of the Senate Sergeant Affairs dito sa bahagi ng Senate Building at Senate Compound. Pasado alas 3 ng hapon nang biglang in-lockdown ng Office of the Senate Sergeant of Arms o OSAA ang Senate Compound. Bukod sa pagkasara sa main gate ng Senate Compound at paglalagay ng barbed wire, sinimulan ding ibaba ang roll-up doors. Nang makalabas ang ilan sa mga Senate staff at sibilyan, tuluyan ang isinara ang mga ito. Ibinaba rin ang roll-up door ng entrance ng parking area ng mga senador sa Senate Building. Maya-maya, dumami na ang gwardya sa mismong main gate ng Senado at may higpit na ipinagbawal ang pagpasok ng mga otoridad, maski pulis at NBI agents. Nangyari ang lahat ng ito makaraang tangkaing arestuhin sa Senador Bato de la Rosa sa loob ng Senate Building at sa kasagsagan ng pagpapalit ng liderato sa Senado. Sa ngayon, mas mami na ang bilang ng pulis at NBI sa labas ng Senate Building. May nakabalandra na Mel ng mga sasakyan sa labas ng main gate ng Senado para di basta-basta makalabas sa mga sasakyang manggagaling sa loob ng Senate Compound na hindi dumadaan sa visual check ng mga otoridad. Sa mga sandaling ito, Mel, bahagya ng binuksan yung isang roll-up door dito at kung saan nakita nga natin na naglapasan yung mga empleyado ng Senado at naglalakad ang ilan sa kanila ngayon at kapasin-pasin naman yung mga may dalang sasakyan at sa aking likuran, Mel, no? Isa-isa na ngayon na pumipila palabas dito sa main gate ng Senado. Doon naman ay ang nag-aantay sa kanila ay mga NBI agents na nag-i-inspect, Mel, at meron ding mga ilang grupo ng ating mga kababayan na nagrarally at nagsasagawa ng kanilang kilos protesta bahagi nga no, ng mga nangyayari nga dito sa gusali ng Senado. So yan muna ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Mga kapuso, nakakuha ang GMA News ng kopya ng arrest warrant ng International Criminal Court para kay Senator Bato de la Rosa mula po kay dating Senador Antonio Trillanes. Nakasulat sa unang pahina, secret, ex parte, only available to the prosecution. May date rin itong November 6, 2025. Inisyu ito ng Pre-Trial Chamber 1. Batay po sa dokumento, naniniwala ang Chamber na kailangang arestuhin si De La Rosa para masigurong haharapin siya sa korte o haharap siya sa korte at para hindi niya maharang ang investigasyon. Nag-issue ang Chamber ng warrant of arrest dahil sa kanyang umano'y criminal responsibility bilang indirect co-perpetrator sa crimes against humanity of murder kaugnay sa drug war at kung kailangan daw para ma-execute ang arrest warrant na nooy
classified bilang secret. Maaari itong ipagbigay alam sa mga estado, international organizations. Hinihinga namin ng reaksyon dito si Senador De La Rosa. Sabi naman ng kampo ni Trillanes, nai-transmit na ito sa Philippine Center on Transnational Crime o yung PCTC na counterpart ng Interpol sa Pilipinas. Sinusubukan naming hingaan ng pahayagang PCTC pero wala pa silang tugon sa ngayon. At balikan po natin ang latest sa Senado matapos ang lockdown kasunod ng tangkang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. At nakatutok doon live si Sandra Aguinaldo. Sandra! Yes, Vicky, kanina nga ay nagkaroon muli ng tensyon dito sa harapan ng Senado. Ito po yung sa labas mismo ng lobby ng Senado at ito po nga po ay sa pagitan ng personnel ng Office of the Sergeant at Arms na nangangasiwa po dito sa kasiguridad ng Senado at maging sa personnel naman po ng NBI na nakita po natin na may paggigirian at may nakita tayo na merong isinakay doon sa sasakyan ng NBI. Pero hindi po malinaw kung yung pong mga isinakay doon ay yung pong personnel ng NBI na contempt po dito sa Senado. Pero ang narinig ko lang ay sinasabi po nung isang NBI personnel doon sa USAA, siya po yung nangangatwiran na may mga pinapalabas naman na daw at sila rin ay lalabas na. At ang hindi po klaro sa ngayon kung sila ay talagang nakalabas po ng gate dahil nabalitaan natin mula sa USAA na isinara rin po yung gate matapos yung insidente na yan. Pagkatapos naman po ay merong personnel naman po ng USAA na dumating, pumasok siya sa lobby at siya po ay medyo may bahagyang sugat sa kanyang noo at siya po ay parang malapit nang mawalan ng malay, hindi makahinga at sinasabi niya na ginagawa ko lamang naman ang aking trabaho at base po sa initial na information ay di umano siya po raw ay tinangkang bitbitin umano ng NBI at isakay sa kanilang sasakyan. Pero yan po ay wala pa tayong nakukuhang panig naman ng NBI tungkol dyan. Ang personnel po ng USAA na yan ay dinala naman po sa klinik para malupatan po ng paunang lunas. Kaugnay naman po kay dating Senador Antonio Trillanes, ayon po sa kanyang staff ay nakalabas na po ng Senado itong si Trillanes. Ang latest ngayon dito, Mel, ay nag-adjourn na ang Senado at ayon na rin doon sa paliwanag sa atin ni Senate President Cayetano ay magkakaroon pa ng mga pag-uusap kaugnay nga po dito sa sinasabing pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Yan muna po pinakauling ulat mula dito sa Senado. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.